The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, good morning! Birthday ngayon ni Ate Angelita Dandan, ang mutya ng La Huerta, Parañaque. Happy birthday, Ate. At kay Uncle Lunsing, ayan, Uncle Ancheta, Alonso Ancheta. Good morning. Ayan, good morning and happy birthday. Pastor Go ahead, Jeff, Brad. good morning. Good morning, Ted. Good morning, Cha. Maaga gising natin ngayon. Oo, Magandang umaga sa aking mga ka-classmate sa Cabanatuan City. Good morning. Yan. Good morning po sa mga kaklase ni Pastor Jeff na lahat ay senior citizens na rin ngayon, Pastor. Shut up! Ay, sorry. Sorry, hindi ka pa nga pala senior. Titignan ko reaction mo, Pastor eh. Pero Pastor Jeff, eto na, sulat galing sa ating letter sender na si Jojo. Sabi niya dito, Pastor Jeff, ako po ay isang single parent. Ay, dali lang. Medyo... Mali ito? Asa na ba si Seth? Oo. Oo. Mali ang liham. Yan ang sinasabi ko kanina pa. Oo. Yan ang aking sinasabi ko kanina pa. Oo nga, sinabi mo nga. Narinig ko ang sinabi mo yan. Kanina pa. Oo. Oo. Yan ang aking hinahanap kanina pa. Oo. Oo. Pakitanong kay Brad Seth. Sandali mo na, Brad Jeff, ha? Oo, Pastor Jeff. Nagkaroon lamang ng kalituhan sa pag-imprenta ng liham. Oo. Hindi, pareho kasing letter J. Si Kuya Jim. Si Kuya Jim yung O sige, natin. batiin mo si Kuya Jimmy. Yeah. Kuya Okay. Jim. Yan, opo. Sandali lang po kasi yung sulat na ito ay ngayon lang dumating. Oo. Eto na, kanila nang iniimprenta ang sulat talaga. Oo. Kanina lang dumating ito. Oh, para saan ba yung sulat na yan? Ano bang sulat yung nabasa ko? Maling sulat yung nabasa ko? Humihingi ito ng tulong Saan? Tulong ng ano yan? dahil sabi niya rito, ako po isang single parent. Oo. Okay. Hala, hindi tayo DSWD. Ba't Hindi. dito nang hingi ng tutulong ng ano ba? Hindi. Ako po ay single parent but available. Ayan. Yan ba yun? Yan na yun? Ito na yon, siya ay Yeah. si Jim. Okay na? Oo. Okay na Pareho to? nga kasing Confirm na to, let- Patis? confirmed Okay na. Okay, confirm. Thank you, anak. Kasi Sige. nga parehong J. Sino ba itong Si isa? Jim. Okay. Oo. Eto na, Pastor. Totoo na ito. Sabi niya dito, Pastor Jeff, ako po ay takot mamatay. Aray ko. 58 years old na po ako ngayon. Mayroong hypertension at diabetes. May maliit po kaming negosyo ng aking misis kung saan ay katuwang namin ang aming anak, kaya kahit papano may napagkukuhanan kami ng pambili ng gamot at panggasta sa araw-araw. Ang lolo ko ay namatay pagtungtong ng edad na 60. Tatay ko naman pumanaw paglagpas lamang ng edad na 60. Ganon din ang mama ko. Sa pangyayaring pong yun ay nanggagaling ang aking takot. 2 taon na lang po kasi 60 na ako. Paano kung mamatay din ako? Natatakot ako na baka mangyari sa akin ang parehong tadhana ng aking lolo at mga magulang. Dahil sa pag-iisip ko na malapit na ring mamatay, madalas pong mataas ang dugo ko. Tumitindi ang aking hypertension. Natatakot po akong mamatay, Pastor. Araw-araw akong nagdadasal na sana, Lord, humaba pa yung buhay ko at pakinggan nawa ako ng Diyos. Anong say mo, Brad? Ito po si Jim. Alam mo, mayroon akong mga mga kaibigan na ganyan. Meron din ako mga kakilala na ganyan. yung ano ba, parang nasa kanilang ano. Kasi nga, minsan pag nasa senior years ka na, minsan dito mo maalis sa isip mo. Pastor Jeff, sa lahat ng mga senior citizen na nakatutok sa atin ngayon. Hindi lang senior, pati lahat ng mga sinasabi nga Ay, may yung, sakit. alam mo yung parang nasa DNA ba yan? Nasa lahi ba yan? Na parang maaga sa Opo. pamilya nila ang pagpanaw. Oo. Sige, go ahead, Pastor Brad. Jeff, anong say mo, Brad? Well, Kuya Jim, si Chacha ay isang katunayan na kahit lagpas ng 60 ay malakas pa rin. Joke lang. Hindi na ako 45, 60 Smile ako, naman ha? tayo dyan. Oh, sige, Pastor, tuloy. Well, Kuya Jim, una sa lahat, saludo ako sa katapatan mo. Nilabas mo yung takot mo. Maraming tao kasi may parehong takot pero bihirang umamin. Ang totoo, Kuya Jim, hindi naman kasalanang matakot mamatay. In fact, I think it's innate, natural po sa isang tao, kahit naman sino, yung fear of death. Pero kung hindi natin naharapin with faith, yung takot na mamatay,
ang mangyayari po, magiging tanikala ito. Kumbaga, magiging mapaparalyze ka na to. Katulad ng sinasabi mo, nag-iisip ka na bigla, parang tumaas yung blood pressure ko. So, mamumuhay ka sa takot, Kuya G, pag hindi natin to hinarap na may tamang biblical perspective. Number one, ang kamatayan na hindi katapusan, kundi isang simula. Alam mo, Kuya Jim, yung mga nananampalataya kay Kristo, yung kamatayan, paniniwala natin, ay hindi pagtatapos ng buhay. Ito isang simula, okay, ng isang eternal life. Sabi nga ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay, ang sumampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay physically, ay mabubuhay naman eternally. Sabi sa isang verse ng Book of John. So kapag may takot kang nararamdaman, alahalin mo, Kuya Jim, ang kamatayan ay para sa mananampalataya ay isang pag-uwi sa tahanan ng Diyos, hindi pagkawala. Pangalawa po, Kuya Jim, death is certain. Kumbaga, ang kamatayan physically ay destinasyon nating lahat. Mapapansin mo yan, Kuya Jim, the moment ka ipanganak, actually, you're starting to die. Papunta ka lang sa kamatayan mo. Parte po yan ng sumpa ng pagsuway ni Eva at Adan, nung sinabi ni God, the moment kainin nyo yung prutas na yan, you will surely die. Kaya sabi po sa Hebreo, nakatakda raw mamatay ang isang tao, and then after that, you'll face judgment. Yung po isang appointment na hindi natin matatakasan, Kuya Jim, yung physically mamatay. We have one life to live, pero doon nakabase kung saan tayo hahantong eternally. Langit ba? Or sa kabilang banda, impyerno. So, pangatlo po, hindi nakagapo sa kasaysayan ng pamilya mo yung destiny mo. Yes, namatay lolo mo, magulang mo sa edad na 60, pero tandaan mo, Kuya Jim, ang lahi po ay hindi isang sumpa, kundi pagkakataon para ma-experience mo yung buhay na binigay ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagpapatakbo ng buhay base sa statistics o pattern ng pamilya. Ang plano niya sa iyo ay personal, natatangi, at puno ng awa. So ito po yung Bible verse natin ngayon. Salmo 90:12. Yan, maganda tong verse na to. Kuya Jim, gusto kong tandaan mo to habang ikay nabubuhay dahil dito nakasalalay kung paano ka mabibless. Ipaunawa nyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lamang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Ang sasabi na to, Kuya Jim, teach us to number our days. Focus on living, not on dying. Wag po tayo masyado mag-focus pag namatay ako, pag ganito, ganyan. Nasasayang po yung mga moment na pwede nating spend sa ating mga mahal sa buhay pag nakafocus tayo at nakatanikala sa takot ng pagkamatay. Gamitin po natin yung araw-araw natin para magpasalamat sa Diyos, mamuhay ng may contentment, at sabihin na, Lord, salamat sa another day na binigay mo sa akin dahil every gising is a blessing. Tandaan mo, Kuya Jim, faith replaces fear. Pag may pananampalataya ka sa Diyos, tinatanggal niya yung takot at bulong ng kalaban upang tayo mamuhay na may takot at pagmamahal sa Diyos. Amen. Salmo 30 verse 12, ipaunawa niyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lamang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Tayo pimanalangin, Lord, yan dalangin namin yung takot ni Kuya Jim. Yes, totoo naman to, lahat kami may takot mamatay, pero hindi ibig sabihin yayakapin namin to ng buong buhay. Sabi mo nga, you did not give us a spirit of fear. It's a spirit, yung takot. But Lord, binigyan mo kami ng spirit of love, sound mind, Lord God. Salamat, Lord, kay Kuya Jim na bukal sa kanyang takot pero papalitan mo ito ng pananampalataya at pagmamahal sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Panginoon, salamat mong muli sa napakagandang aral na amin ang pakinggan mula kay Brad Jeff. We pray continuously sa inyong pag-alaga kay Brad, lalo po ang kanyang kalusugan para po sa kanyang ginagawang pagmimisyon araw-araw, paghahatid ng aral, ng leksyon para po sa aming lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank Brad you Ted. muli, Brad, sa isang napakamakabuluhan na aral this morning. Brad Ted, ano ko lang, tanong lang, kasi ikaw yung mas nakaka-relate sa ating tatlo doon sa ni Kuya Jim, yung sa edad. Senior. Oo. Hindi sa edad. Oo. Ikaw ba, Ted, baka gusto mong bigyan si Kuya Jim kahit isang Ayan, nugget maganda of yan. wisdom lang. Paano mong hinaharap Oo. yung takot? O kung may takot man. Kasi Brad, hindi mo talaga alam, 'di ba? Oo, Amen. kung kailan ka mamamatay, no? Kasi Correct. kasi may kasabihan, ikaw ba may tanong ang iba, ikaw ba gusto mo kung kailan ka Alam mo. Alam, Ayaw. gusto mo kung alam mo kung kailan ka mamamatay. Oo.
para mapaghandaan mo. Parang ganon, di ba? Para hindi mo sayangin yung Oo. bawat araw. Oo, so bottom line talaga dito, kumbaga, hindi pahabaan. No? Sa akin lang naman to, no? Mawalan nga ng pasintabi po. Importante, meaningful yung buhay mo. Amen. Amen. Importante, may kabuluhan ang buhay mo. Amen. Hindi Amen. maaring, hindi sa, alam mo yon naging, ang taas na napag-aralan mo, Line na dami mong narating, ari-arian, oo. hindi po ganon. Makabuluhan in the Correct. sense na makabuluhan sa iyong mga anak, sa iyong pamilya, sa iyong kapwa, o sa iyong pamamagitan lang, no? Oo. Pamamagitan lang, ng, kumbaga, if you make a difference, that's it. Nice. Make a difference, no? Yun lang po yun. Oo, importante. Because, tama si Brad Jeff, no? Death is the key to the gate of eternity. Amen. So live like it's your last day. Oh, ikaw. Hindi, totoo yun. Di ba tama, Pastor, Last no? day. I mean, we don't know if it's our last day today. So live like it's our last day para talagang masavor natin ang bawat araw. Conquer Si the Chad- fear of death. Yun na nga. Si Chacha po talagang eat as if it's your last Yun day. na nga, Chacha. Pastor. Kasi di natin sure kung makakakain pa tayo bukas. Yung iba naman, nakaw like it's their last day. Yeah. Ay, sorry, napunta na naman ako doon. Oo, Commentary pinaalala sa ka akin nung naman. pinaalala sa akin nung buwaya na suot ko. Pero maraming salamat, Pastor. Ang ganda nung iyong Tsaka meron din ibinahagi kasi ngayon. mga iba, ano ba tawag doon? Fatalist? Yung, Ano yun? yung kung mamamatay ako, mamamatay ako. Ah, yes, may mga ganyan na May paniniwala. ganon, di ba? O ba't Oo. di ka di ba, yung iba, tad ng bodyguard, di ba? Parang, alam mo yun, tad anyway, yung iba, ba't ano? Oo, meron nga ako natanong na isang tao. Sabi ko, hindi ka ba natatakot mamatay? Sabi ko, wala kang bodyguard. Sabi niya sa akin, well, hindi, kasi ang natatakot lang naman mamatay ay yung may ginawang masama o mali. Yun ang sinagot niya sa akin. Oo. Oh, yun, napakamot tuloy si Pastor sa baba. Oo. Di ba? Yun ang sagot niya sa akin. Di ba Parang- nandun ka nung kausap ko yun? Hindi. Oo. Parang yung isa din, kausap Oo, ko may kausap one ka rin time, isa. dito, sa may bandang Pasig River, Oo. yung kanyang tinitira ng mga panahong yun. Oo. Napag-uusapan nga yung kaya nagpapagamot, etc., uminom ng gamot, etc. Tinanong siya. Oo. At yung iba, bakit daw siya takot na sumakay ng eroplano? Kasi nga, iniiwasan niya na sumakay ng eroplano. Oo. Kasi daw baka, alam mo na. Oo, yeah. Hindi mo malalaman kasi aksidente. Oh. Bakit daw ayaw mong sumakay ng eroplano, sir? Oo. Oo. Anong sagot? Kung oras mo na, sir. Oo. Diba? Oo. Ano sabi? Sabi niya, oo naman. Oras mo na. Sumakay ka ng aeroplano. Paano kung oras na ng piloto? Nadamay ka. Yun lang. Aray ko. Naku po. Pagka pala nasa jeep tayo, ubus, pagdasal din natin yung driver, ano? Nadamay. O yung mga pati mga kasabay natin. Hindi, nadamay ko tuloy. May point, ha? May point, may point. Sana. Paano kung oras na ng piloto, nadamay tayo. Pero ako napapansin ko kasi, dito talaga, napapansin niyo Kaya rin. nga, nabanggit mo yung jeepney driver. Oo. Ay, Yung, nako. Yung jeepney driver, kasi dapat pala Oo. pinagdadasal natin sila kasi nabanggit mo yung piloto eh. oo. Oh, bakit? May kwento ka rin sa jeepney driver? Yung nga, di ba nung dumating nga kay San Pedro, Oo. si jeepney driver, Oo. kasama niya yung mga pare, Oo. kasama niya yung mga sakristan. Sabay-sabay silang lahat. Oo. So pagpasok ngayon doon, lalo na yung obispo. Oo. O pagpasok ngayon doon sa, kasi ano siya, kumbaga waiting lounge. Aba, ayos. Yung May, papanik ng langit. oo, may lounge. Screening committee. Maganda para yung sa lounge ICI. na yan. Ayun. Oo, alam mo yon, processing center. May processing center. So, Oo. dati doon yung Tapos? obispo. Yung obispo, ang akala niya talagang Pasok na. sure ball na siya. No? Oo, oo. St. Peter! Hi, sir! Oo. Oo, kaya. Ikaw ba si obispo, ano? Ako naman, sir. Oo. Okay na ba ako? Hindi. Ako muna. Ay, hindi mo na agad Gilid ka pinapasok. muna. Oo. May isa ka pang interview. Ha? Ba't ganun? Ilang interview kaya yan? May dumating na naman pare. Oo. Sabi niya, Oy, St. Peter, ako po si Father ng Archdiocese of... Pamilyar ka nga sa akin. Oo.
mamasdan kita. Oh, pasok na. Oo. Pwede na ba? Hindi, doon ka rin. Ala, Yung isang pinagilid din. jeepney driver. Ala. Oo. Naku. Oo, yung Malamang pinagilid din Yung yan. jeepney driver sabi, St. Peter, ito na po ako. Yun talaga nangyari. Oh. Pwede na ho ba ako sa taas? Oh. Sabi niya, the door is open. Bukas na bukas ang kalsada. Ang kalsada, ang pintuan. Siguro good Samaritan yung jeepney driver. Dami nagawang mabuti. Oo. Sabi ng mga obispo tsaka nung pare, Oo. St. Peter, bakit kami mismo na nagbibigay ng aral, Nagpapalaganap ng salita ni Lord. nagbabasa ng salmo araw-araw? Oo. Ba't meron pa kaming second screening? Itong jeepney driver, Nakapass through agad. tuloy-tuloy ka agad. Oo. Sabi ni St. Peter, paano naman kasi? Habang kayo ay nagmimisa at nangangaral, tulog lahat ng inyong parokyano. Ay. Oo nga. Pero itong jeepney driver na ito, Oo. habang namamasad at nagtatrabaho, Oo. lahat ng pasahero nagdadasal. Ayun na. Totoo yan. May point. Yung iba nagro-rosaryo pa. Talaga natatawag ang name ni Lord. Totoo yan. Sa takot naman yun. Ikaw talaga. Ang aga ng Joke Time Friday mo. Meron ka rin? May baong ka rin, Pastor? Ako baka naman... Hindi, alam mo siya, si Kuya Jim okay na eh. Oh. Nasagot na yung mga tanong niya eh. Oo. Medyo Sorry. humanity tayo. Oo. Ba't ba tayo napunta Hindi, rito? gusto lang natin patawanin si Kuya Jim. Huwag niyo masyado seryosohin ang buhay. Pero Life is nabanggit- meant to be nabanggit ni enjoyed. Brad Jeff, ito daw po ay penalty natin noong dahil nga sa ginawang kasalanan ni Eva at ni Adan. Oo, itong... Ang tanong, Oo. sino nagsumbong na kinain ni Eva at Adan ang mansanas? Yeah. Actually, Ted, matagal ko ng tanong yan bilang pastor. Kaya sana masagot mo. Ang tagal ko Sige, nang mag-usap po yung dalawang senior. Makikinig lang po yung Gen Z. Oo. Sino ang nagsumbong? Bagay na bagay kayo. Si JPE. Nandun na rin siya noon. Nandun na siya. Actually, tanin niya yun eh. Dinidiligan daw niya yun eh. Kaya wala namang Mas problema. matindi yun sa'yo, Pastor. Kasi inunahan sa JPE sa pagkain eh. Kaya nagsumbong eh. Yun ang kauna-unahang apple tree. Natanim pala niya. Okay. Maraming salamat sa bagong impormasyon. Pastor at Ted Filon. Humayo kayong dalawa at magparami. Pero Pastor, maraming salamat Pastor. Meron ka bang gustong sabihin muna sa mga kapatid natin na nakatutok ngayon? Well, patuloy lang po tayong umasa sa Diyos natin sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. Russell Fernandez, thank you for tuning in. Paalam na ako, Ted at Cha. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank Thank you, you. serving the people, Brad Jeff Escopida. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!